napakalaking sorpresa kaya Bibian. So, magandang araw po sa inyo lahat mga amigo. Kumusta po kayong lahat dyan? Anong balita po sa inyo? Nako, eto po mga amigo, meron akong balita sa inyo. At talaga nang ikasisiyanin ng inyong puso. Opo, ikasisiyan ng inyong puso ang aking balita sa inyo. Guess what? Guess what? Yun. Paano ko ba sisimulan ng kwento mga amigo? Simulan natin ito sa isang about po ito kay ano. Alam ko po marami ang nalungkot nung sinabi ko po sa inyo na hindi makakarating dito si Bibian sa Pilipinas. Alam ko po marami po ang nagtaka bakit hindi makakasama. Ayun, maraming nagsabi na, 'di ba, sayang si Bibian sana. So, ito ikukwento ko sa inyo about kay Bibian mga amigo, no? Ang reason ko kaya hindi makakasama si Bibian is dahil dalawa lang yung kaya ko na magkaroon ng responsibilidad. So total naman si Misma at saka si Amir ay mag-iisang tatay at malapit sa atin kaya sila yung napili ko. Ngunit subalit tatapwat, syempre marami nag-react doon at maraming nagsabi na bakit, 'di ba? Bakit paano naman si Bibian? So, deserve ba ni Bibian na pumunta sa Pilipinas? Siyempre, ang sasabihin natin lahat ay yes. Oo, kasi siyempre, mabait na bata si Bibian. So, ganito po yon. Ang totoo po, sa lahat ng magkakapatid, si Bibian po ang kaklose ni Kylie at ni Lenlen. Ayan, sasabihin ko sa inyo. Si Bibian po ang kaklose talaga ni kaklose ni La Kylie ng mga bata. Palakaibigan si Bibian. Magaling makisama si Bibian. Nakikinig sa akin si Bibian. Pag sinabi ko yes, pag sinabi kong no, no. Malapit sa akin na bata si Bibian. At matalinong bata siya. Madaling makuha mo yung loob ni Bibian, lalo na sa school. Sa school po ay sabihin ko na sa inyo yung mga personality ng mga bata, para po sa mga bago po natin nanonood diyan at sa mga inyo, para alam niyo po si Bibian po ay kasundo niya ang mga teacher. Alam nila na matalino si Bibian. Tapos sa activities magaling si Bibian. Kuya-kuyahan siya doon. Mga kaklose siya mga teachers. Ganun po. Si Amir naman ay syempre kenkoy-kenkoy yan. Sabi ko nga po mga amigo ay hindi naman lahat ng bata na nagiging successful ay magaling sa academics. So si Amir medyo nahihirapan siya sa pagkasalita ng Tagalog, sa English, ganyan. Pero ang pinaka-close ko kasi si Amir. Si Amir ang pinaka-close ko. Tsaka si Misma. Si Misma naman, mahiyain lang yan, sasalita lang, ganyan. Siyempre, iba naman ang personality nito si Misma. Si Misma naman po, mga amigo, ay tahimik lang yan, tapos si smile lang, tapos pagka meron kang inuto, susundin naman, pag masipag mag-aral, at nakakatindi ng Tagalog. Doon ako nahumanga sa kanya, yung nagsasalita na siya ng Tagalog. Yes, nagsasalita na siya ng Tagalog. Kaya talagang sabi ko, hanga ako sa batang ito. And then, balik tayo kay Bibian mga amigo. Sa mga bata naman, like sila Alima, talaga matalino si Alima, competitive yan. Si Sophie, ganun din, matalino. Matataas ang grade sila. Nakakasabay po sila sa mga bata sa Wesleyan, dito sa school sa Pilipinas. About po kay Bibian mga amigo, alam nyo po siya, for sure, nalungkot yan ng nalaman niya na hindi siya pupunta dito sa Pilipinas. Pero si Chamame, oo lang naman yan eh. Sasabihin niya, okay, sige,
kung sino gusto mo, nakadepende sa'yo. Never magre-react na, bakit hindi ganito? Ganon. Bakit hindi isasama yung ganito? Hindi ganun siya, hindi siya ganon. Siya lagi ang iniisip niya is yung budget, yung kung sinong kaya, ganyan. Tapos, kung ano ang gusto ko, yun siya. Okay sa kanya yung ganon. Okay sa kanya yung ganon. Kaya, sabi ko ay sa lahat ng hinabi ko kay Chamame, oo lang siya, accept lang niya. Parang okay, sige, walang problema, ganun. Ganun siya ganun si Chamame. So ito na mga amigo, syempre marami tayong mga subscriber na nanonood at napakalaking sorpresa po para kay Bibian ito. So syempre alam niyo na po siguro kung ano yung napakalaking sorpresa kaya Bibian. So si Amir po ay siya na po ang nag-sponsor. Ang nag-sponsor po yan si Lola Jen. Siya magbibigay ng pan-tuition and then yung ticket binigay niya na para po sa pagbabalik ni Amir dito. So si Misma po ay si Chamame maghahatid at ako naman ang bibili ng ticket nila. And then si Bibian po mga amigo ay hulaan niyo kung ano. Siya po ay pupunta na rin ng Pilipinas. Yay! Congratulations! Mga amigo, pupunta na siya ng Pilipinas at meron pong tayong isang subscriber na ay magpakilala at ang sabi niya ay siya ang magpapaaral kay Bibian. Okay po. Pag-aaralin niya ito ng hanggang college. Yung sabi niya hanggang college. At siya ang magbibigay ng mga sa school supplies, kung ano ang kailangan niya. And then, lahat ng pangangailangan niya sa school, siya ang magbibigay. So, isa po napakabuting nanonood sa atin ang nagsabi na siya na raw po. So, sabi ko, kung ganun din naman ang mangyayari, diyan po niya na. Hindi po mga amigo. Para sa akin, napakalaking napakalaking bagay po nun. Kasi sa food lang naman, madali lang yun eh. Yun. Madali lang yung food, madali lang yung transportation, madali lang yan eh. Ang mahirap kasi talaga yung responsibility na pag-aaral na hanggang college. Opo mga amigo. Hanggang college. Hanggang college po mga amigo. Hindi biro ang magpaaral hanggang college dito. At na-experience ko 'yan sa mga pinag-aaral ko po mga amigo. At sabi ko, pag dinagdag ko na naman 'to, kaya ko pa ba? Ganon. Kaya ko pa ba na magpaaral? Ganon. So, yun, thank you so much po sa nag-offer at actually tinanong ko naman siya kung sigurado ba siya kasi hindi ganoon kadaling responsibility. Sila, maraming mga mag-iisip na naman dyan ng bad about dyan, na sasabihin na, binablog mo naman eh. Siyempre, natural pag-aralin mo. Hindi nyo alam kung ano mangyayari in the future sa vlogging. Hindi natin malalaman in the future kung meron pang vlog. In the future, meron pang ganun. Pero yung responsibility na iti-take mo at kukunin mo na sasabihin mo na pag-aaralin mo, hindi ganun kadali yon. Hindi mo pwede sabihin na ayoko na, umuwi na kayo. Hindi ganun. Hindi ganun yung buhay na pagka tinake mo o pagka inaccept mo na responsibilidad mo sila, whether may YouTube, meron kang kinikita o wala kang kinikita, responsibilidad mo yan. At pag-aaralin mo yan. Sa biyaya at sa habag ng Lord at sa blessing ng Lord ay talaga naman nakapagpapaaral tayo. So, kaya nga po ako mga amigo, nag-i-invest ako kung paano po magkakaroon ng extra at hindi lang yung yung palang meron tayong mga pinagkakakitaan pang iba na hindi na kailangan banggitin pa dahil ito yung nagiging malaking issue sa mga tao na hindi masaya. Kaya nga naniniwala ako sa sinabi ni yung sa may nanonood na
nagbabrowse ako ng ganyan sa Reels. Sabi ni Will Madacent, mas pinipili ko ngayon yung totoong tunay yung kaibigan. Mas mapili ako sa totoong kaibigan. Dahil the moment na meron ka, nandyan sila. And the moment na wala ka, wala na sila. And aantayin ka nila sa pagbagsak mo. So, ganun ang katotohanan ng buhay, mga amigo. Na minsan, nandyan sila dahil merong kang naibibigay. Pero the more na wala ka nang maibigay, ay hindi ka na nila gusto. Wala na silang pakialam sa'yo. Or hindi ka nila papansinin na. At syempre, ang inaantay niya lang nila yung lumubog ka, yung wala ka na, yung ganyan. Yun. So, ang dami ko natutunan. And then, ang sabi ko nga, ikikip ko ang Pamilya Matinga. Okay, ikikip ko ang Pamilya Matinga sa aking pamilya dahil napatunayan ko lahat ng kabutihan ng pamilyang ito sa akin. Minahal nila ako hindi dahil sa pera. Yes, totoo. Hindi minahal ako ng mga bata hindi dahil sa pera. Dati, nung nagkatalo kami ni Tia Mami, sabi ko, hindi ganon. Sabi ko, gusto mo lang ako dahil gusto mo lang kami dahil ganyan. Sakit ko magsalita before, pero sabi niya, hindi totoo yan. Oh, hindi kami sasama lahat kung wala kaming pagmamahal sa'yo. Ganon. May mga ganong eksena, mga amigo, para nasa pelikula. Pero, napatunayan ko na mali pala talaga ako. Na si Tia Mami pala ay talagang ilalaban ako hanggang siya ay mamatay. Parang abambot, parang si Kuya Pogi, ganoon yung trato niya sa akin. Kaya po mga amigo, congratulations Vivian, pasok ka na sa next round. Pasok ka na, parang sa bahay ni Kuya. No? Opo. Hindi, mga amigo, seriously, ay maraming salamat sa taong tutulong kaya Vivian. Maraming salamat at magbibigyan ng magandang kinabukasan nito. Ang sabi nga niya, sama mo sa church and then maging magaling na engineer yan. So, kasi iba kasi yung siguro na ma-manifest niya or nakikita niya yung yung discerning spirit kasi na tinatawag mga amigo nandun eh. At sabi niya, sama mo sa church. Yun po siguro mga amigo ang aking number 1 rules. Every Sunday, kailangan nasa church sila. Whether ayaw nila or hindi nila ayaw, nasa church sila. Alam niyo kung bakit? Like si Seki, si Runet, every Sunday kasama ko sa church. May pasok sila Lunes hanggang Biyernes. Tapos pagka Sabado na umaga, pupunta na sila sa bahay at sasama sa church. Ganun po mga amigo. Masarap po mga amigo na tumulong sa mga tao na ginagawa yung kalooban ng Lord. So ganun po. Masarap tumulong sa mga tao na ang layunin para sa ikatatagumpay nila. Opo, ganun po. Hindi lang para sa sariling kapakanan. So, congratulations, Bibian muli. And then, Miss Mai and Amir, pagbutihan ninyo. Yung second chance na ibibigyan natin sa kanila ay I pray na talagang mag-aral silang mabuti. So, ayun pa mga amigo, thank you so much po at mapagpalong hapon po sa ating lahat. Umiiyak na si Axel. Malaman nagmumuryot ang batang ito. God bless po mga amigo at paalam po muna.